Hi all! Let's relearn how to conjugate future tense in Korean. Masayo ni siya guys kaysa sa present tense and past tense. Let's start. Simple lang ang mga rules on how to conjugate sa future tense. So first is ang pag-remove sa da. Then, di ba sa present and sa past tense, magtanaw ta sa last nga vowel. Diri sa future tense, ang tanaw na nimo is ang last letter. After nimo matanggal ang da, tang-awon nimo unsang yang nabilin nga letter. If ang nabilin gani is vowel, ang i-add nimo is kaning real sa ubos sa pinakalas nga syllable, then koeo. If ang last gani is consonant, ada nimo og koeo. Mura na imuhang tanawon. For example na to nga verb is puda or to see or to watch. To see tayo ni. So, ang first rule, di ba, is tanggalon ng da. So, ang mabilin na lang niya is bu. Tanaw ni mo ang last nga letter. Consonant ba or vowel? So, ang last nga letter niya is kaning o, which is a vowel. So, adan ni mo siya og kaning rear koeo. So, L koeo. So, mahimo na siyang from bu, mahimo na siyang, diri ni mo i-add ang rear sa ubos, then, ko, ye, yo. So, buwag ni siya guys ha. So, different syllable ni siya. So, from Buddha means to see. Mahimo siyang bulkoeo, as in, I will see. Another example is, ibta, as in, to wear. So, gusto ni mo. So, ang pag-conjugate, tanggalon ni mo first ang da. Then, ang last letter niya man is consonant man, which is kaning biup. So, i-add na to is koeo. So, mahimo na siyang iber, then buwag ang koeo. So, from ibta nga to wear, mahimo siyang I will wear iber koeo. For sure, nag-guess na ninyo ang basic rules sa pag-conjugate sa future tense. Kaya mga bright man mo, alin na po ta sa irregular verbs. Kaya remember pa mo sa irregular verbs nga rules sa past o sa present, diba? Same na siya sa future tense. So, kani nga first nga irregular verb nga rule is katong if ang last letter niya is biup, tanggalon ni mang biup, then pulyan ni mo u or o, then ada ni mo og el koeo. Tagon na nato na siya el koeo. Same na siya sa present o sa past. Pero, kani is applicable siya mostly sa mga adjectives. So, kani iber koyo, dili siya appel sa ma-apply ni nga rule ha. So, nanaon na lang ninyo nga mga adjectives ang pwede ni. Example, ani nga word, ani nga rule is chupta. Chupta or to be cold. So, tanggalon nimo ang da. Then, nag-end man siya biup. Nya, adjective man ni siya, tanggalon nimo ang biup. Mahimo na lang siyang chu. Then, ang biup imong pulihan og u. Then, ada nimo og el koeo. So, diri nimo siya i-add sa ubos ang el. Then, koeo. So, from to be cold, mahimo siyang it will be cold. Gets niyo? Gets na eh. So, apil gihapon ang kaning rule nga if mag-end siya og digot, tanggalon nimo ang digot, then pulihan nimo og rear, then conjugate. Same gihapon sa present o sa past. For example, nga verb. Kani gihapon, tuta. Tuta or to listen. So, tanggalon gihapon ang da. Then, nag-end man siya og tigot. Tanggalon ni mo, then pulihan ni mo, rear. Mo na muhimo siyang der. Diri na ta magsugod og conjugate. So, tanaw na to ang yang last nga letter. Ang last niya nga letter kay consonant man. So, kay consonant man, ang i-add na to is koeo. Mo nang mahimo siyang 들을 koyeyo. So again, kani nga rule is tagsara ni siya nga i-apply mo na kinahanglan nato memorize. So if naka-memorize na mo sa katong previous nga lesson katong about sa past tense, if naka-memorize na mo unsa tong mga words adto, then good for you. Dili na nato itakol balik dire kay balik na. Another rule is if nag-end siya og shoot, after nimo na remove agda, tanggalon nimo ang shoot, then add koeo. Example word na to ani is katong chita or to build. So, remove ni mo da. Ang ihang last nga letter is shoot, which is a consonant, pero i-remove na to ang shoot, then mabili na lang is chi. Now, mana mo nga, yung nga add koeo, nga ang last letter man diri kay vowel man, di ba dapat kaning L koeo,
Dili, ang atong i-add is ilkoyo. Kaya again, ang ihang original nga form kay na may consonant. So, atoa siyang murag himuon nga na siya consonant tahay. Na espiritu ni siyot diri sa ubos nga dili na to makita, guys. Mo nang mahimo siyang ko, yeyo. Yan na siya, guys. And, kani nga rule, kani sa, if nag-end og shot, tagsara ni sila, guys. I actually have 3 nga verbs nga ako ang kita ninyo sa previous nga video. So, tanawan na nato ninyo balik if nakalimot mo. Mao to siya ang pinaka-basic nga kanang mga words nga nag-end og shot nga mo apply ning rule. Anyway, next rule is if nag-end siya og r nga syllable, after nimo na remove ang da, tanggalon nimo ang r, then add kag isa ka rear, then conjugate. Gets? Gets na for sure gets na. Magamatag another example nga mga words ha, then practice ta og conjugate. Ang word kay kungbuhata. Kungbuhata or to study. Sige, i-pause ang video, then i-try ninyo conjugate. Then, I assume na po nga nakapause na niyo ang video and na-conjugate na ninyo, so ansira na to together. So the first rule is tanggalon ng da. Then, ang nabili na lang is kungbuha. So, sa may ang last nga letter. Last letter niya kay, zaman, A. Muna siyang last nga letter ha. So, A is a vowel. So, ang imong i-add is L ko eh. So, muna mahimo siyang, kumbu, ha. Then, ada na to og, ko, yo. So, mahimo siyang kumbuhay ko or I will study. Another word, gane, pata. Or to accept. Kandawato ni mo. Kalimutan ko spelling. So, saan man na to siya pag-conjugate into future tense para may mo siyang I will accept. I-pause ang video. Then, I assume nga na-pause na niyo ang video. So, conjugate na to. First rule, tanggalon ng da. Then, ang nabili na lang is pat. So, unsa ang yung last nga letter? Last letter is diget. And diget is a consonant. So, mahimo siyang from pat, ada na to og, unsa man? Erkoyo. Very good. Mahimo siyang father koyo or I will accept. Another word is puta. Dili katong Tagalog ni guys ha. Puta as in to swell or kanang hubag. If nag-watch mo sa previous nga videos na kabaw mo unsa ni, i-pause ang video then i-try conjugate. So, I assume nga man na mo pause. So, conjugate na to together. So, remove the. Then, nabili na lang is put. Unsa ang ihang last letter? Shoot. And it's a consonant. So, isa ba ni siya sa mga irregular nga verbs? Or dili? If nagtanong mo sa previous video, kay bo mo nga, irregular verb ni siya. So, kay isa man siya sa mga irregular verbs, tanggalon ni mo ang shoot. Mo nang ang nabili na lang niya is pu. So, unsa man itong i-add ani? El koyo or ul koyo? Very good. Ang i-add na to is el koyo. Nay nasayo po, bantay mo ron. So, may mo siyang pur koyo. Muhubag. For example, kaning nga word, shita. Shita or to wash. Hugasan. So, i-pause ang video. Try conjugate. Okay, nahuman na mo conjugate. So, remove the. Then, ang nabili na lang niya is shoot. Irregular verb ni dili. Dili ka very good oy ka remember sila. Sta is not an irregular verb. Normal ra ni siya nga verb. So kay nag-end man siya shoot which is a consonant mo nang mahimo siyang sisir ko yeyo. Guys, so yun naman jud unta ning conjugation sa Korean if walay irregular verbs. Sa irregular verbs jud ta ko ano na ni guys, buang. Kani nga word. Another example, last example na ni last na ni. Sida or to write. So ano yun ni pag-conjugate? Sige, manamo conjugate no. First is remove the. Kaya remember mo sa ato ang previous nga lesson katong past tense, di ba sida? Kaning if nag-end ganig nga vowel, di ba irregular verbs ni siya? Sa future tense, dili ni siya irregular verbs, guys. Normal na ni siya nga verb. So, ang sida, kay nag-end man siya og and is a vowel. So, mahimo ra siyang
Mahimo ra siyang sir ko eyo. Nga na siya. So, gamay ra ang irregular verbs sa future tense. But still, kinahanglan gihapon ninyo siya i-memorize and i-familiarize. And i-open inyong mind, guys, kay again and again and again, kani nga mga rules, dili siya always nga mo-apply, kani mga irregular verbs, dili siya always mo-apply sa tanan nga mga verbs. So, kinahanglan nato memorize on o i-familiarize unsa to mga irregular verbs. So, that's it, guys. Mora to. Kay gusto ko paspason ang pag-conjugate. Kay gusto ko nga mag-grammar na ta. Grammar naman sad pud ni. Pero gusto ko kanang mag-create ta jud ta grammar kanang sentences para mapugos kog tuon balik. So, mora to siya, guys. Bye!